Okay guys, for this video gagawa tayo ng multi-purpose power bank. So meron siyang USB input, no? So dalawa ang kanyang output. Merong 1 ampere tapos 5 volts 2.1 ampere, no? Okay, magsisimula tayo ngayon sa pag-assemble ng battery pack, 12 volts 3S 4P, no? So ito siya guys. So bawat isa nasa 2000 milliamp hour, no? Itong ating battery na 18650. So mag-umpisa tayo ngayon. So ganyan lang guys, no? So apat na sa positive, apat din sa negative, at apat din sa positive. Okay, isa tayo. So ngayon guys, naka-spot weld din tayo. So nung mga video ko nung una is naka-hinang o nakasolda, no? So ayan guys, natapos na tayo sa ating una, no? So dito bali 8 yung na-spot weld natin. Dito naman 4. So sa kabila naman, dito yung magiging 8 at ito lang yung 4. So ito, dito yung 4, dito yung 8, at dito yung 4, dito yung 8, no? So yun, test naman natin sa tester kung meron siyang output na 12 volts. So naka 50 tayo, DC 50. So ayun. So analog tester lang natin, no? So yun, nasa 11 siya, no? 11 point something yan.
So lagyan naman natin ng ganito. Guys, sa paglalagay ng BMS, no, hanapin nyo yung negative. Ito yung negative at dito naman yung positive, no? So dito yung negative, ang BMS, dito natin i-place yung BMS, no? So hanapin natin ang 0 volts or ground, i-place natin sa itaas. So again, dito yung 0 volts at ito yung negative. So ganyan lang guys na paglalagay ang BMS. Dito yun naman ang ground. Yan. So dapat guys, lutong-luto siya, no, para hindi siya matanggal kaagad. Next, sa 4.2 volts tayo, no? Dito naman yung 4.2 volts. So ayan. Next is 8.4 volts. Naman yung 8.4 volts. Yung last dito naman sa 12 volts. 12.6 volts. Okay. Tapos na tayo sa pagko-connection, no? So again, nasa 0 volts, ground. Pangalawa, 4.2 dito sa pangalawa, dito. Yung 8.4
dito naman, at sa 12.6 dito sa pang last. Okay. So i-check natin kung meron siyang output sa BMS. So ayan, meron siyang output. Okay. So ang kagandahan na merong BMS, no guys, so siya yung nagpo-protect ng over voltage and low voltage disconnect, no? Siya na din nagde-disconnect kung low ba talaga yung battery, at siya din nagde-disconnect kung full charge na or na over voltage yung charging niya. So ngayon, lalagyan naman natin siya ng balancer 3S, no? So ang nakaugalian ko guys sa paglagay ng balancer is ganito. Kinakabit ko muna siya at on the spot sa pagkabit, kasi meron akong nakasubok ako nung araw, no? So kinabit ko siya isa-isa, tapos kinonek ko siya, yun, nag-cause ng sunog, no? Nangamoy yung mga pyesa. So wala akong idea kung bakit nagkaganon. So sinubukan ko siya isa-isa, yun na, dun na ako na satisfy. Okay. Sa pagkabit naman guys, dito na. So same lang din na pagkabit ng BMS, no? Sunod-sunod na siya guys, from ground to 12 volts. So bali apat siya guys. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So bali sunod-sunod lang siya guys, no? Yung itim is for ground. Pangalawa naman, nasa 4.2 volts. So ganito yung nakasanayan ko guys. Iwan ko lang sa iba na nagkakabit ng balancer kung hindi ba sila nasusunugan ng balancer. So ganun lang kasimple mag-connect ng balancer, no? From ground, so sunod-sunod na siya guys, no? 1, 2, 3, 4. So yun, from 0 volts to 12.6 volts. Okay, ganyan lang guys mag-connect ng BMS at saka balancer. Okay, lagyan naman natin ng secondary wire. Para siya sa output na siya guys, no?
yung finish natin. Tapos maglalagay tayo ng PVC wrap, shrinkable or okay. So bali yung balancer natin guys, so ilalabas natin yan, no? In case na magka-problema, pwede siya palitan. Ulitin natin guys, no? Dito natin ilalagay yung ganitong way natin ilalagay yung wire. Kasi mukhang hindi akma sa shrinkable natin. So ito na guys yung ating finished product sa ating battery pack with balancer and BMS. Okay. Next step naman natin na gagawin is dito sa ating case naman na. Meron tayong USB output. So gagawin natin, bubutasan natin siya.
So ayun guys, no, natapos na tayo sa ating pagbubutas, no. So ganyan lang guys, no. So lalagay natin mga accessories. Sunod naman is yung ilaw, no, ating LED light. Lalagay tayo ng mga switch. Okay guys, so ganito pala siya, no. Yung mahaba na terminal, yan yung negative, at yung maliit naman, yan yung positive, no. So ginawa ko sa pinakailalim yung negative. Ayan. Sa itaas naman yung positive. So yan. Yan yung ating setup, no. So lalagyan pa natin siya guys ng 6 ampere diode, no? So lalagyan natin siya nito. Next step naman guys, no, palagyan natin siya ng LED indicator, no. So ito natin yun, kulay red siya. Dito natin ito lalagay.
1K ohms, no? 1K ohms. So yun, ito na guys, nalagay na natin ating LED indicator, no? So try natin kung gagana siya. Yun, gumagana siya. So ngayon, ilalagay na natin yung battery pack natin. Okay, so yun, ito yung negative natin sa battery at saka ito yung negative natin sa ilaw, no? So ilalagay natin ito sa ilalim ng terminal ng 12 volts, no? Ayun, nalagay na natin yung negative tsaka yung negative ng LED, no? So ito naman, so dito yung pangalawang terminal naman, i-connect natin yung negative. Ayun, nalagay na natin yung negative. Tapos yung positive naman dito lang sa ibabaw. Okay yung ating connection, no? Gumagana yung switch. Yung switch natin sa pangalawa is yung para sa USB, no? Para siya dito. So kinonect ko siya sa ilalim. So yung isang terminal na switch, nakakonect siya sa positive ng battery, no? Okay. Tapos lalagyan na natin ito ng terminal ng wire ng ating ngayon lalagyan na natin ng wire ng ating USB out. So yung positive natin dito sa may switch, kasi yung kabilang terminal ng switch is nakakonect sa positive. So isa
Okay. Try natin kung gagana yung switch. Okay, gumana. So, i-try natin kung may charging siya, no? May red indicator. Ayan. So, which means gumagana yung ating multi-purpose power bank. So, ganyang setup lang siya guys, no? Ayan. So, lagyan natin ng stick glue para di siya gumagalaw. Hindi siya galaw ng galaw. Okay guys, so ito nating finished product na multi-purpose power bank. So try natin. USB. Ayan, meron siyang dual output na USB for charging. Now, meron naman siyang flashlight. So try natin pag-charge. Charge ko siya. Ayan. Gumagana yung charging na. So, meron siyang kasamang ganito guys, no? So, pwede din siya sa Wi-Fi router. Pwede din siya sa Wi-Fi router or sa mga 12 volts amplifier at saka 12 volts DC fan or any kind of 12 volts basta hindi siya malaki yung wattage niya, no? So, siguro nasa 20 watts. So, kaya pa niya ng 20 watts. Okay.